Aliyah, come here. What do you want to order? Tanong sa aking Josh na noon ay naupo na sa isa sa mga upuan. Ikaw nang bahala. Pupunta muna ako sa restroom. Paalam ko sa kanya. Tumango lang siya habang abala na sa pagpili sa menu. Naglakad ako patungo sa restroom na nasa sulok na bahagi ng restaurant. Pagpasok ko ay namataan ko agad ang isang babae na nasa isang tabi at nakatalikod sa akin. May kausap siya sa cellphone ngunit pabulong lang ang kanyang pagsasalita. Pinasadahan ko siya ng tingin. Alon-alon ang mahaba niyang buhok. Nakasuot ng dress at bit-bit sa isang kamay ang designer bag. Sige, susunod na ako. Wari naramdaman niya ang presensya ko kung kaya lumingon siya sa gawi ko. Napakunot ang noo ko nang mabitawan niya ang cellphone sa labis na gulat. Ako man ay nagulat sa reaksyon niya. Mas lalong napakunot ang noo ko nang makilala siya. Tita? Hindi ko madugsungan ang sasabihin. Kahit kailan ay hindi ko pa siya nakakausap, mas lalo pa ang tawagin siyang Tita Mercedes. Iniiwasan ko siya dahil noon pa man ay harapin na niya ipinapakita ang disgusto sa akin. Alam ko naman na gusto niya ay makatuluyan ni Josh ay ang anak niyang si Sofia. Don't call me tita! Mataray na sabi niya sa akin saka pinulot ang cellphone. Napansin ko ang panginginig ng mga kamay niya. Nang balingan niya ako ay nakahuma na siya sa pagkabigla. Inayos muna niya ang buhok at suot na damit saka muling nagsalita. Nakita ko kayo ni Josh na magkasama. So, you managed to fool him once more? Gold digger! Mahina ngunit mariin niyang sabi. I was unable to react to her insulting remarks. I had no idea what I had done wrong for her to be so mean to me. Her stare remind me of the past. Iyong mga masakit na salitang binitawan nila sa akin noon. Hindi ako umimik hanggang sa lampasan niya ako. Nangingilid ang mga luha ko habang tinanawan na lang ang pag-alis niya. Muli para akong nanliliit. Kapag kami lang ni Josh ang magkasama ay masaya ako pero sa pagpayag kong bumalik sa buhay niya ay kailangan ko na namang harapin ang mga tao sa mundong ginagalawan niya at tanggapin ang mga maaanghang nilang mga salita. Alam kong kahit na anong iwas ay makakasalamuha ko pa rin sila. Makakayanan ko pa ba? Hindi ko maiwasan ang mapangiti habang nakatitig sa computer ko sa opisina. Hindi na ako hinayaan ni Josh na makabalik sa apartment. Ipinakuha na lang niya sa mga tauhan ang natitira kong mga gamit doon. Kahapon matapos ko makausap si Tita Mercedes ay nakaramdam ako ng panliliit sa sarili. Yes, her words did hurt me, but when I saw Josh, I realized how much I still love him. The pain I've had to endure due to his family's and friends' hurtful words pales in comparison to the love I felt for him. Kung noon nga ay nagawa ko magtiis, mas kaya ko ngayon na may John na kami. Baliwala sa akin ang sasabihin ng pamilya niya. Hindi ko na ipinaalam sa kanya ang mga binitawang salita sa akin ng Tita Mercedes niya. Alam kong marami na siyang iniisip at ayoko nang dagdagan pa iyon. Ang nais ko lang ngayon ay manatili sa tabi niya tulad ng pakiusap niya. Katunayan sa susunod na araw ay babiyahin na kami ni Josh para sunduin sana si John. Magpapaalam na kami kay nanay sa desisyon namin na sumubok muli. Ipagpapaalam na rin namin si John na isasama na namin siya dito sa Manila sa susunod na buwan. Balak din namin isama si nanay ngunit nakadepende iyon kung papayag siyang manirahan kasama namin. Alam kong malulungkot siya dahil nasanay na siyang nasa poder niya si John, ngunit gusto naming mabigyan ang anak ng normal na pamilya. Gusto namin nakasama niya kami mga magulang niya sa iisang bubong. Alam kong iyon din ang pangarap ni nanay para sa amin kaya umaasa ako na papayag siya. Psst! Aliyah! Pabulong na tawag sa akin ni Miss Monica. Dahilan para maputol ang pag-iisip ko. Ano yun? Tanong ko din habang panay ang sulyap sa pinto ng opisina ni Sir Luke. Himala! Ang boss natin hindi mo na tumanggap ng clients. Ha? Bakit naman daw? Gulat na tanong ko. Shh! Huwag ka maingay. Saway niya sa akin dahil napalakas ang boses ko. Hindi ko kasi mapaniwalaan na hindi mo natatanggap ng client si Sir Luke. Gayong parang mamamatay siya kapag hindi siya nagtatrabaho. Heto nga at nagpapabok naman sa akin ng flight. Magbabakasyon pa yata ang dragon. Dagdag pa ni Miss Monica.
Sasagot pa sana ako ngunit nakuhang atensyon namin sa pagbukas ng pinto ng opisina namin. Bumungad sa harapan ko ang maganda at mistisa na babae. Agad na natuon sa akin ang tingin niya sa katipid na ngumiti. "Hi ma'am, good morning." Bati agad sa kanya ni Miss Monica. "I am looking for Lucas." Sagot ng magandang babae. Napansin ko rin na panay ang sulyap niya sa akin. "Do you have an appointment, ma'am?" Tanong ni Miss Monica matapos basahin ang schedule ng aming boss. Wala eh. But he knows I'm coming. Tell him, it's Hailey." Sagot ng babae sa kinuha ang cellphone sa bag. Malamang ay plano niyang tawagan si Sir Luke. "I'm very sorry ma'am, pero hindi po kayo pwedeng..." "It's okay Monica. Ako ang napapunta sa kanya dito." Bigla ay singit ni Sir Luke sa usapan. Nalangunan ko siya na nasa gawing pinto ng kanyang opisina. Nakatingin siya sa babaeng nagpakilalang Hailey. Tila naman nakahinga ng maluwag ang babae pagkakita kay Sir Luke. "Thank you, Luke." Narinig ko sambit ito bago makapasok sa opisina ng aming boss. Napataas ang kilay ko habang sinusundan ng tingin ang dalawa. Sino naman kaya ang babaeng yun? Mukhang malabo na talaga sila ni Jade na magkabalikan. Napatalon pa ako nang biglang lumabas muli si Sir Luke sa opisina niya at tawagin ako. Ako po?" Paniniyak ko. "Yes." Seryosong sagot ni Sir Luke. Wala na ako nagawa kundi sumunod sa kanya papasok sa opisina niya. Pagpasok ko pa lang ay namataan ko na si Miss Hailey na nakaupo sa couch. She's staring at me, all tense and nervous. Ano kaya ang kailangan nila sa akin? Nagtataka sinulyapan ko si Sir Luke na noon ay puno ng kaseryosohan ang mukha at tumikim siya bago nagsalita. "Aliyah, she's Hailey. Gusto ko niya makausap." Simula niya. Nagtataka sinulyapan ko ang babae na noon ay tipid na ngumiti sa akin bagamat bakas pa rin ang pag-aalala sa mga mata. "She is Kyle's older sister." Noon ko lang napagtanto kung ano ang kailangan nila sa akin. Nandito ba siya para makipag-away o para makipagkasundo? "Aliyah, gusto sana kitang makausap. Okay lang ba?" Simula ni Hailey. Malumanay at puno ng pakikiusap ang boses niya. Kung anong taray na mukha niya ay siya namang hinhin ang boses niya. Marahil dahil doon kung kaya napapayag niya ako. "Tungkol saan ang pag-uusapan natin?" Nag-aalangan na tanong ko. Sinulyapan muna ni Miss Hailey si Sir Luke. Agad namang naunawaan nito ang nais mangyari ng babae. "Maiwan ko na muna kayong dalawa para makapag-usap kayo na maayos." Paalam niya sa amin. Pagkasabi noon ay naglakad na siyang papalayo at diretsong lumabas ng opisina. Nang wala na ito sa aming paningin ay saka ko binalingan si Miss Hailey. "Ano po bang pag-uusapan natin?" Direktang tanong ko. "Aliyah, Luke called me yesterday. Sinabi niya sa akin ang ginawa ng kapatid ko sa'yo." Ani Miss Hailey na noon ay puno ng pag-aalala ang mga mata. Inabot niya ang kamay ko at naiilang man ay hindi ko iyon magawang bawiin. "Aliyah, I am sorry. Ako na humihingi ng tawad sa ginawa ng kapatid ko sa iyo na pananakit at pag-ieskandalo." Gulat na napatitig ako sa kanya. Hindi ko akalain na iyon pala ang ipinunta niya dito. Nais niyang humingi ng tawad sa ginawa ni Kyle sa akin. Alam kong maling-mali si Kyle na sinaktan ka niya. Wala sapat na dahilan para manakit siya ng babae. Pero, somehow, ay sinisisi ko rin ang sarili sa naging behavior niya. May ideya na ako na may tendency siyang manakit pero wala akong ginawa. Aliyah, I am so sorry. Mahal na mahal ko ang kapatid ko na iyon at nasasaktan ako kapag nasasaktan siya. Naiiyak na niyang sabi. Miss Hailey, sambit ko lang. Ang totoo ay hindi ko alam kung ano isasagot sa mga sinasabi niya. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang pasimpleng tinginan at bulungan ng mga empleyadong nakakasabay ko dito sa gusali. Alam ko dahil iyon sa nangyaring kaguluhan dito noong isang hapon. At hanggang ngayon ay aaminin kong galit pa rin ako kay Kyle. Pero nandito ang kapatid niya na siyang nakikiusa para sa kanya. Kasalanan ko na kinonsente ko siya noon. Galit ang buong pamilya namin kay Mara dahil ayaw niyang sabihin ang dahilan ko bakit. Bakit iniwan niya si Kyle ilang buwan bago ang kasalsanan nila? Ngayon alam ko na kung bakit. All along she was just trying to protect Kyle. Hanggang sa huli, ayaw niyang masira si Kyle sa mata namin at ng mga nakakakilala sa kanya.
tuluyan ng pumatak ang mga luha ni Miss Haley. I feel bad for Mara. I'm sure she loves Kyle so much that she chose to be hated by everyone in order to protect his name. Aliyah, galit si Castillo sa kapatid ko. Pwede mo ba akong tulungan na kausapin siya? I promise hindi ka naguguluhin ni Kyle. Clearly, my brother is sick. Ipagagamot namin siya. Muli ay pakiusap ni Miss Haley. Ano ba ang ginawa ni Josh para matakot sila ng ganito? Miss Haley, aaminin kong nasaktan ako sa mga sinabi sa akin ni Kyle. Yung pananakit niya physically, baliwala yun kumpara sa mga sinabi niyang masasakit sa akin. Simula ko, dahil doon ay napapikit ng mariin si Miss Haley. Ramdam ko kung gaanong naghihirap ang kanyang kalooban ngayon. Pero handa akong patawarin siya. Dagdag ko. Noon biglang nagmulat ang babae at nagtatanong ang mga mata sa akin. Humugot naman ako ng malalim na hininga bago muling nagsalita. Patatawarin ko siya. Kung may papangako niyong aayusin niyo siyang muli. Ipapagamot niyo. Of course, Aliyah. Mahal ko ang kapatid ko. I promise, ipapagamot namin siya. Muli ay pakiusap niya na puno din ng pag-asa ang mga mata niya. Kung gayon ipinapatawad ko na siya. Susubukan kong kausapin si Josh. Sagot ko. Noon tila nakahinga ng maluwag ang aking kaharap. Noon lang siyang umiti kahit pa nga patuloy sa pagbagsak ang mga luha. Thank you, Aliyah. Thank you. Pasasalamat niya. Nayakapan niya ako sa labis na tuwa. Matapos ang pag-uusap namin ay nagpaalam na rin siya. Maging si Sir Luke ay humingi ng dispensa sa ginawa ni Kyle. Hindi umano nito alam kung sinasaktan ng kaibigan ng kasintahan na si Mara noon. Dahil sa mga nalaman ko ay mas lalo ako nakumbinsi na nakaiwas ako sa maling tao. Mabuting tao si Kyle, ngunit kahit kailan ay hindi magiging tama ang sakta ng isang babae. Sana lang ay gumaling siya at magawa pa niyang magbago. Pagdating ng hapon ay sinundo ako ng driver ni Josh at inihatid sa kondo. Nagpaalam si Josh sa akin na magtutungo sa mansyon nila para kausapin ang kanyang pamilya hinggil sa Click It. Hindi ko maiwasang mag-guilty kapag nababanggit ang Click It. Naalala ko ang araw na iyon. Ang araw na napagbintangan akong nagbenta ng data ng kumpanya. Maaga ako noong pumasok sa trabaho. Sa mga nagdaang buwan ay alam kong ang mga problemang kinakarap ng Click It at yun ang umuubos ng oras ni Josh. Bago ako tuluyang makarating sa aking pwesto ay tinawag ako ng manager ko para sabihing ipinapatawag ako sa opisina ni Josh. I thought he just wanted to see me. Ganoon naman siya kapag may problema. Ipapatawag niya ako sa opisina niya para lang magkausap kami ng ilang saglit. Kahit pa nga magkasama naman kami sa bahay. Nabanggit niya sa akin noong nagdaang gabi na ngayon ang araw na susolusyonan nila ang problema ng kumpanya. Perhaps all he wanted was some encouragement from me, I thought. Ngunit sa halip na si Josh, ang madatnan ko ay ang secretary niya lang ang sumalubong sa akin. Anya ay may mga dokumentong gustong ipadala si Josh sa isang lugar. She explained that the documents are confidential and that Josh did not trust anyone to deliver them, only me. I was hesitant, but she claimed that it was an order from Josh. Lahat ng agam-agam ko ay nawala nang makatanggap ako ng message buhat kay Josh. He's giving me the same instructions to bring the bag with the documents to that cafe and look for Janet. I thought I was doing the right thing, na tinutulungan ko siya na malutas ang problema niya. In fact, I was ecstatic that he entrusted me with such an important document. Kaya ganoon na lang ang takot ko nang bigla ay sinalubong ako ng mga pulis pagdating sa cafe at nang malapitan ko ang sinabi nilang Janet. Naalala kong tinatawag nila akong Charlie. Buong lakas nila akong hinila para iposas ang mga kamay. I was shocked, terrified and hurt. I felt deceived. Asan si Josh? Then I saw him. Nagmamadali siyang tumakbo papalapit sa akin. Tulad ko ay bakas ang takot at pag-aalala sa kanyang mukha. He snatched me away from the police. He shielded me, which gave me relief. Narinig ko pa ang pakikipagtalo niya sa mga pulis. Ipinagdidiinan lang ako ang nagpapanggap na si Charlie na kasabwat ni Janet. Naalala ko nang tingnan ako ni Josh. Puno din ng sakit ang mga mata niya. Tinanong niya ako. Perhaps I have an explanation.
he said. An explanation for why I was there. At wala akong masabi kundi hindi ko alam dahil hindi ko na rin nauunawaan ang mga nangyayari. Labis akong natatakot dahil ang totoo ay siya ang nag-utos sa akin. Ang alam ko ay siya ang nagpapunta sa akin sa lugar na iyon. Nabasa ko ang gulat at sakit sa mga mata niya nang sabihin kong siya ang nag-utos sa akin, na para bang ako pa ang nagtataksil sa kanya. The next thing I knew, I was at the precinct. Naubos ng aking pag-asa dahil maging yung Janet na noon ko lang nakita ay itinuturo ako. She claimed we'd been transacting for months already. Anumang tanggi ko ay walang naniwala sa mga paliwanag ko. Nawala na rin ang mensahe ni Josh na siya sanang ebidensya ko na inutusan lang akong magtungo sa lugar na iyon. Noon ko narinig si Josh na nakikiusap sa pamilya at sa Tito Alvaro niya para palayain ako. Kasabay ng paglaya ko ay ang kawalan nila ng karapatan na magsampa ng kaso sa Radiant Tech sa tangkang pagnanakaw ng data nila. Kaya tuluyan ng nalugi ang kumpanya. Nalaman ko na lang na inalis na rin sa trabaho ang secretary niya at ilan pang mga tauhan ng ClickIt. Noon din nagtapos ang aming relasyon dahil iniwasan na niya ako at hindi na kinausap pa. What are you thinking? Halos mapatalon ako pagkarinig sa boses ni Josh. Dumating na pala siya at kanina pa ako pinagmamasdan. Wala. Sagot ko. Nanliit ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Alam kong hindi siya naniniwala. Naisip ko lang ulit ang nangyari noon sa ClickIt. Napabuntong hininga siya. Tulad ko ay puno ng agam-agam ang mga mata niya sa tuwing nababanggit ang ClickIt. Sorry. Alam ko sinabi ko na huwag na nating alalahanin ang nakaraan. Totoo na ayaw ko nang isipin ang mga nangyari noon. Kahit na ano pang isip ang gawin ko ay hindi na mababago ang mga nangyari na. Ang mahalaga ay magkasama pa rin kami ngayon. Pareho kaming nasaktan at ngayon ay pareho naming ginustong bumalik sa isa't isa. Alam ko na isa din ako sa mga dahilan kaya lalong nalugmok ang ClickIt. Hindi nila napatunayan na ninakaw ng Radiant Tech ang data nila dahil iyon sa pakiusap ni Josh na palayain ako. Dahil sa pagprotekta niya sa akin, kinabig niya ako kapalit ng ClickIt. At alam kong mas sinisisipan niya ang sarili sa pagkalugi ng kumpanya nila dahil doon. Huwag natin isipin ang nakaraan, Aliyah. Especially now that ClickIt has decided to formally announce its end of operations. Napansin ko ang lungkot na nakalatag sa mga mata niya. Hindi man niya aminin ay alam kong apektado pa rin siya. I'm sorry. Bulong ko. Tapid siyang ngumiti para itago na ang lungkot. Aliyah, what happened to ClickIt is a part of our dark past. But at least, it has made us realize how much we love each other. Marami akong natutunan at realization sa buhay dahil doon. Anya, dumako ang mga kamay niya sa bewang ko at hinila akong papalapit sa kanya. The good news is that I will be receiving an award next week. Outstanding Young Entrepreneur. Anya na malawak ng nakangiti. Malamang dahil iyon sa bagong negosyo na hinahawakan niya. Really? Manghang tanong ko. Malawak ang ngiti na sagot niya. Congratulations! Masayang pagbati ko. Hindi ko na napigil ang sarili at inabot ko siya para halikan sa labi. As soon as his lips touched mine, desire flared up. Ang halik na mabilis lang sana ay agad na naging mapusok. God, Aliyah! He exclaimed as he kissed me. His hands began to pull my shorts and undies off. Ako man ay sinimula ng hubarin ang damit niya. Can I receive my prize now? He asked in a hoarse voice. Sure, you can take your prize. Pilyang sagot ko. Tuluyan ang naalis ang saplot kong pang ibaba. The grin on his face grew wider. Nangahamon ang mga mata niyang nakatingin sa akin at napatili ako nang bigla niya akong buhatin. We are here and I decided to stay with him. Nothing, not even our past, can come between us now. Josh, POV. I watch Aliyah closely as she sleeps. For me, she is my home, the place where I feel at ease and where I can be myself. This is a feeling I've never experienced with other women.
Muli ko siyang pinagmasdan. She's perfect in my eyes in every way. How she rests her head in my arms, her eyelashes fluttering while she sleeps, her scents, her arms are wrapping around me like she doesn't want to be separated from me at all. And the fact that she gave birth to my child made me ecstatic. It gave me a sense of satisfaction. I leaned in and kissed her on the forehead. Gumalaw siya habang nakapikit pa rin. Akmang magbabago siya ng pwesto patalikod sa akin kung kaya hinigpitan ko ang pagkakayakap sa kanya para pigilan siya. She has no choice but to remain in her position. Tipid ako napangiti nang mapagtanto ang ginawa. Ganito din ang ginawa ko sa kanya para maagaw ko siya kay Kyle. To be honest, my world fell apart when she told me she wanted to be with Kyle. Para akong mababaliw. I wanted her and my son. Gusto kong bumuo kami ng pamilya ngunit hindi ko siya pwedeng pilitin na piliin ako. Alam ko ang bigat ng kasalanan ko sa kanya. Ngunit kapag kasama ko siya ay ramdam kong mahal pa namin ang isa't isa. But she is very hesitant and afraid of me. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata niya sa tuwing magkakaharap kami. Hindi ko alam kung paano sisimulang ipaliwanag sa kanya na mahal ko siya. Hanggang sa naramdaman kong unti-unti na siyang nawawala sa akin at tuluyan na niyang pipiliin ang Kyle na iyon. So I made all the desperate move I've made the past days. From ruining Aliyah's date with Kyle and snatching her away every single time they have plans to go out. I acted confident, though deep inside, I was very nervous. Aliyah is very unaware of the power she has over me, but what really changed our situation is when Kyle hurt her physically. How dare he hurt the woman that was meant to be protected? How dare he wounded her lips that I ate to kiss? So I snatched her up, not exactly by force, but almost like that. I will protect you this time. Bulong ko sa kanya, habang mahimbing siyang natutulog. Maaga kong nagising kinabukasan, namataan ko si Aliyah na mahimbing pa ring natutulog sa tabi ko. Sanay na akong nauunang magising sa kanya. I am a morning person. My days usually begin early. Besides, I know why she's been so tired lately. It was all my fault. Who could blame me? For months, I fantasized about her being with me, and now that it's finally happened, I'm taking advantage of every opportunity to make love to her, and I can't seem to get enough of her. Josh, narinig kong tawag niya sa akin. Nalingon ko siya na noon ay inaabot ang kumot at ibinalot sa hubad na katawan. Hindi ko mapigilan ang matawa sa ginawi niya. She's always been this way. She's covering herself as if I have never seen her naked before. How's your sleep? Tanong ko sa kanya. Lumapit ako sa kanya at tinitigan siya. My passionate kisses last night clearly had an effect as she now has slightly swollen lips. My gaze then moved to her cleavage. Napangiti ako pagkakita sa isang markang iniwan ko doon. It's starting to fade, but I can still see it. Okay naman. Ako na magluluto. Sambit niya. Tumayo siya at inilibot ang mga mata sa kwarto. Hinahanap ang mga damit na nagkalat sa aming kwarto. Her cheeks flushed as she retrieved all of her clothes. Naaliw na pinanood ko siya. Sige na, maligo ka na. Ako na susunod. Pagtataboy niya sa akin, halata ang pagkailang niya. You sure? Ayaw mo bang sumabay? Josh! Saway niya sa akin. Bahagyang nakakunot ang noon niya at natawa na lang ako sa reaksyon niya. I'm just kidding. I'll be quick. Maaga ko sa klikit na yun. Napansin kong natigilan siya pagkarinig sa pangalan ng kumpanya kung kaya hindi ko na itinuloy ang mga balak sabihin. Nakalimutan kong iyon ang epekto sa kanya sa tuwing nababanggit ko ang click it. Hindi ko gusto ang takot at pagkailang na dumaraan sa mga mata niya. Wala na ba talagang pag-asang makabawi ang click it? Mahinang tanong niya. I'm not sure. But Ate Ramona, Henry and Tito Alvaro have decided to discontinue operations. Tipid na sagot ko. Let's not talk about it. Hinila ko siya at hinalikan sa pisngi. I am starving. Bulong ko. Napansin kong nalalaki ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Mas lalo ding namula ang pisngi niya. For real, Aliyah. Nagugutom na talaga ako sa pagkain.
I still want you, of course. But this time, I have to eat. Paglilinaw ko. Ha? Okay, magluluto na ako. Anya, saka ako tinalikuran. Bilisan mong maligo dahil baka malate pa ako sa trabaho. Bilin pa niya bago tuluyang lumabas ng kwarto. Matapos maligo at magbihis ay nagtungo ako sa dining room. Nabutan ko si Aliyah na naghahain. Natigil ako sa paghakbang at pinagmasdan lang siya habang abala sa ginagawa. Buong akala ko ay hanggang imahinasyon ko na lang siyang makikitang nandito sa kondo at kasama ko. Akala ko ay hanggang mga lihim na sulyap na lang ako sa kanya sa tuwing bibisitahin ko si John. Lumingon siya sa akin at nahuli niya akong nakatitig. Bakit? Tanong niya. Nothing. You look lovely. Sagot ko. Inarapan niya ako. Binubola mo lang ako dahil pinagluto kita. Nakangiti ng sagot niya. I am telling the truth. Magkasabay na kaming kumain. Matapos yun ay hinintay ko siyang matapos maligo at maghanda papasok sa trabaho. Matapos ihatid si Aliyah sa trabaho ay nagtungo na ako sa Click It. Kay bigat ng aking pakiramdam pagtapak ng mga paa ko sa gusali. Paanong hinayaan ko mangyari ito? Wala kaming nagawa para isalba ito laban sa mga kalabang kumpanya. Nagtungo ako sa opisina ni Ate Ramona at naabutan ko siyang nakasandal sa swivel chair at tila kay lalim ng iniisip. Nang maramdaman niya ang presensya ko ay agad siyang napatuwid ng upo. Josh, andyan ka na pala. She looked exhausted. How are you? Ano pag-uusapan natin? Tanong ko. Si Ate Ramona ang tumawag sa akin para sa meeting na ito umano. Halika sa conference room. Naghihintay doon sila Tito Alvaro. We'll just discuss our exit strategy with you. Part ka pa rin ng Click It at natural lang na dapat alam mo ang mga plano. Anya, habang kinakalap ang mga gamit sa mesa. I called Dad to come here, but he's uninterested. Naikuyom ko ang kamao sa narinig. Hanggang sa uli ay pinapakita ni Daddy ang kawalan niya ng pakaalam sa kumpanya. Let's go. Aya sa akin ni Ate Ramona. Magkasabay kami nagtungo sa conference room at naabutan namin doon si Henry na abala sa kanyang laptop. Henry, bro. Bati ko sa kanya. Sinulyapan niya ako at agad siyang ngumiti pagkakita sa akin. How are you, Josh? Akala ko hindi ka na mapapadpa dito. Ang tagal ka nang hinahanap nila Adam at Daniel sa akin. Anya na tumayo buhat sa upuan at lumapit sa akin. Sinulyapan ko siya. Halatang puyat siya ngunit hindi tulad noong mga nakaraang taon. Sa ngayon ay mukha siyang masaya. Malamang kahit papaano ay tanggap na niyang hindi na maisasalba ang Click It. That is a feeling I am familiar with. That's how it feels when you're given up the fight after trying so hard for so long. Despite your sadness, you felt relieved to let go. Yun ang pakiramdam ko noong umalis ako sa Click It. I'm sorry. I got busy this past few days. Dahilan ko. Tumas ang kilay niya sa akin dahil doon. Busy with your company? Tanong niya. Minsan ko na siyang naisama sa kumpanya at noon nga niya nakita si Aliyah doon. No. Busy siya sa panliligaw kay Aliyah ulit. Natatawang singit ni Ate Ramona sa usapan. Halata ang pagkagulat ni Henry sa narinig. Sa halip na matuwa ay halata ang pagkadismaya niya. That fast, Josh? You just ended your relationship with Melody. For what? Was it 7 or 8 months ago? Muli ay tila hindi niya nagustuhan ang nalaman na naliligaw ako kay Aliyah. Why do you hate Aliyah so much? Iritado na ring tanong ko. Bigla siyang natigilan sa tanong ko ngunit mabilis ding nakabawi. Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya, Josh? Let me remind you that she is the reason we are here, discussing the company's closure. Ano bang nakita mo sa babae na if you only heard her side of the story, you'd know she's innocent? Galit na sigaw ko. She also has a name. Hindi siya basta babae na iyon. Don't ever address her like that. May halo ng pagbabanta sa boses ko ngunit tila hindi magpapatinag si Henry. Innocent? Are you blind? Nalimutan mo na ba? Huling-huli siya sa akto. Henry, stop! Putol ni Ate Ramona sa pag-uusap namin. Dahil doon ay inis na bumalik si Henry sa pwesto niya matapos akong sulyapan ng matalim. Nagbuntong hininga na lang ako. Mahalaga sa akin si Henry at naunawaan ko ang nararamdaman niya ngayon. Itinuring ko na siyang kapatid ngunit ngayon ay alam ko nang isa siya sa mga taong dapat kong ilayo kay Aliyah.